ngayong araw ay nailipat na rin natin no, yung ating 38 heads na mga harding chicks mula doon sa ating brooding pen. Tatagal sila dito no, ng 2 linggo para i-acclimatize natin sila dito. At pagkatapos nun ay ilipat natin sila doon sa kabila na grow out range para doon natin sila i-range. Ito naman no, yung mga naunang mga sisiw natin na naka-range na. So ito ay mga more than 30 din ito no, na mga manok. So pagdating na no sa timbang na 1.2 to 1.3 ay pwede natin silang ibenta. So at ang pinapakain natin sa kanila no ay may halo itong sapal ng niyog. Dahil pinapag-grow out natin sila no, para naman maka-save tayo ng konti sa ating patuka. So ang mga manok na ito ay isinama natin no, sa ating pabo dahil wala tayong ibang range area na pwedeng gamitin no, na i-separate natin sana sila. Pero since 3 pabo lang naman na meron pa tayo ngayon dito na nasa range, kaya isinama natin sila dito no, isinabay natin sila. Ngayon ay pangalawang linggo na ng ating mga sisiw simula nung na-brood natin sila. At ngayon ay 2 bulb na lang yung ating pinapailaw dito. Dahil sa tingin natin no, ay sapat na ang 2 bulb para sa kanila. Ang pailaw natin ngayon ay magsisilbi na lang no, na ilaw nila tuwing gabi para makakain pa rin sila. Dahil yung sistema sa pagkain natin ngayon ay ito yung tinatawag no na ad libitum. So ang ad libitum ay ang pagpakain no ng unlimited sa ating mga manok, yung ating mga sisiw. Kung kailan nila gusto kumain ay meron ng pagkain at saka hihinto na lang sila kapag nabubusog na. So meron din tayong available na tubig no para sa ating mga sisiw. Ang mga manok na nagkaedad ng day old to 30 days ay ito yung mga panahon no, kung saan ay na pinapatibay natin sila. So ang pamaraan sa pagpatibay ng mga sisiw ay ang pagbibigay sa kanila ng bakuna, halimbawa no, ng B1B1 vaccine, Lasuta vaccine, Gumboro vaccine at saka ng Foulpox vaccine. Ang pagbibigay ng bakuna ay base yan no, sa ilang weeks na yung ating mga sisiw. Dahil may mga bakuna na hindi naman pwedeng ibigay kapag nasa week old pa yung ating mga sisiw. Kagaya ng Foulpox vaccine no, hindi tayo makapagbigay ng Foulpox vaccine kapag ganito pa kalaki yung ating mga sisiw. So ngayong araw ay mayroon tayong dala dito no na infectious bursal disease vaccine o Gumboro vaccine no. Kasi meron kasi tayong cases dati na nagkagumboro yung ating mga manok, kaya ngayon ay babakunahan sila natin no ng infectious bursal disease vaccine para hindi na maulit yung ating mga sisiw na nagiging mortality dahil sa Gumboro disease. Napaka-importante kasi no na bigyan natin ng bakuna yung ating mga sisiw dahil ito yung magpapatibay sa kanila. Dahil pag edad nila ng 1 buwan ay ita-transfer natin sila no sa ating grow out pen para i-acclimatize natin sila doon sa area para i-range natin sila no. Kasi yung sistema ng pag-aalaga natin ng manok dito ay naka-pre-range yung mga
manok natin dito, dahil ito ng mga manok na ito ay native chicken, no? Ito yung mga Sampi native chicken, at ang Sampi native chicken, no, ay intended for free-range sila. So since nagre-range tayo ng mga manok, ay kailangan, no, na pinapatibay natin yung ating mga manok para hindi sila madaling madadapuan ng sakit pag nasa range area na sila, at kung magkakasakit man ay madali lang silang gamutin dahil nakabakuna yung ating mga manok. Dahil pag hayaan lang natin, no, yung mga manok natin ay sayang naman, dahil malaki rin yung ginagastos natin dito, tapos hayaan lang natin, no, na magasakit yung mga manok natin. So mabuti pa na mayroon tayong prevention kaysa maggamot tayo, no, ng mga manok na sakitin, dahil mahal yung gamot. So kagaya rin, no, ng tao na mga bata from infant to 1 year old, no, ay binabakunahan din para maitibay yung immune system ng mga bata. So ganun din sa ating mga manok dito, pinapatibay natin, no, yung mga immune system ng ating mga manok para hindi sila madaling madapuan ng sakit, no, sa pagdating ng range period nila. Ito yung pamamaraan, no, sa pagha-harden ng ating mga sisiw from day old to 30 days sa pamamagitan ng pagbibigay bakuna sa kanila. So after 30 days, after 1 month, ang mga sisiw na ito, no, ay tatawagin na itong mga hardened chicks, dahil dumaan na sila, no, sa proseso sa pagpapatibay sa kanila, kung kaya tatawagin na itong mga hardened chicks after 1 month.